ang kasaysayan ng isang babaeng nangarap para sa kanyang sarili lamang. Siya ay si Agnes. Lumaki ako sa simpleng buhay. Ngunit dumating ang panahon na pinagsawaan ko yun. Kaya kahit ayaw ni na inay at itay, iniwan ko sila. Nakipagsapalaran ako sa Maynila. Naging masaya naman ako dahil naramdaman ko ang sarap ng buhay. Ang gaganda lahat, di ba, Aida? Oo, Agnes. Sigurado, mahal na naman ang mga damit at sapatos at mga bags ito. Ay, hindi naman ako binibili ni Roger ng mumurahin. Tuwing mag-a-abroad siya. Iba na talaga ang buhay mo ngayon. Hindi na ikaw yung dating waitress na kasama ko sa restaurant noon. Ngayon, nakatira ka na sa magandang apartment na may kumpletong kasangkapan. Sagana sa mga magagandang damit at alahas. At may kotse at savings na rin. Diba? Masasabi ko kahit hindi ako nakapagkuleyo. Naabot ko yung mga pangarap ko. Oo nga. Sa loob ng 3 taon, naabot mo lahat. Eh, paano? Matalino kasi ako. Kaya ikaw, dapat yun din yung gawin mo. Para makaalis ka na sa restaurant. At ikaw naman ang pagsilbihan. Wala na ako doon, Agnes. Ha? Natapos ko na kasi yung dressmaking. Kaya tumatanggap na lang ako ng tahiin doon sa inuupahan kong bahay. Masaya ka na ng ganon? Eh, oo naman. Dahil kahit paano, may natapos na ako. At wala nang lalaking mag-chancing sa akin ngayon. Pero may isa pa akong pangarap na gusto kong gawin. At pinaghahandaan ko na yun. O ano, si Defy? Nabusog ka ba? Sobrang busog, Roger. Thank you, ha? Hindi na muli ako dito sa favorite ko restaurant. Alam mo naman, basta para sa'yo, lahat gagawin ko. Kaya nga mamimiss kita eh. Ha? Bakit? Mag-abroad ka na naman ba? Aalis kami ng misis ko. Gusto niyang galawin namin ang anak namin na nasa Amerika. Pero huwag ka mag-alala. Mag-iiwan ako sa iyo ng sapat na halaga para magamit mo habang wala ako. Okay. No choice naman ako eh. Kaya ngayon, susulitin ko ang huling araw natin. Aida, pasensya ka na sa bala, ha? Ano ka ba? Kaibigan kita eh. Buti pinasyalan mo ako dito sa bahay ko. Pero parang naiinip ako sa bahay. Wala si Roger. Wala akong kasamang mamasyal. Yayayain sana kita. Ay, naku, pasensya ka na. Ang dami kong tahiin eh. Kailangan matapos ko ito. Balita pa naman na baka mag-lockdown tayo dahil sa paglaganap ng COVID-19. Naku, kakainis yung COVID na yan. Bakit ba kasi nagkaroon ng ganyan? Problema ng mundo ngayon yan. Kaya nga dapat mag-ingat tayo at maghanda. At higit sa lahat, magtiwala sa magagawa ng Diyos. Lalo na ngayon sa ganitong sitwasyon. O na, ko naman parang ang madre kong magsalita. Totoo lang naman yung sinasabi ko. Ay, oo nga pala. Nasalubong ko si Aling Nena nung makalawa, yung kapitbahay natin sa probinsya. Narito pala sila. Oo, pauwi na sila nung makita ko eh. Nagbakasyon lang sila dito sa Maynila. Kinukumusta ka nga eh. Sabi ko, okay ka naman. Nagbilin nga raw si Aling Clarita na kapag nakita ka ni Aling Nena, iparating sa'yo ang pangungumusta niya. Hoy, hindi mo ba siya tinatawagan? Eh, busy ako. Tsaka hindi naman pababayaan si inay ng mga kapatid ko. Simple lang naman gusto nila ang manatili sa probinsya dahil doon tahimik At yun ang ayaw mo. Kaya ayaw mo na rin silang intindihin. Alam mo, Agnes, darating ang panahon, hahanapin mo rin ang pamilya mo. Maniwala ka! Magandang hapon po, Aling Clarita. Jonas! Dumating ka na pala galing ibang bansa. Oo, nung makalawa pa po. Buti nga ako, nakauwi ako. Marami na ako nagkakasakit dun eh. Kumusta ka naman? Babalik ka pa ba doon? Hindi na ako siguro. May ipon na naman po ako eh. Magnenegosyo na lang ako dito sa atin.
Oh, Kasama ko pa ang mga magulang at kapatid ko. mabuti ka pa. Iniisip mo mga magulang mo. Samantalang yung anak ko, hindi man lang makaalalang tumawag. Siguro, asensado na siya. Kaya tuluyan na tayong kinalimutan. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ang aking anak? Wala pong nagbabago sa damdamin ko, Aling Clarita. Siya lang ang nakipag-break at lumimot sa akin. Ay, may dala nga po pala ako para sa inyo. Pwede po Salamat. bang tumuloy? Ay, nako, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Halika, halika. Huli ka. Dito tayo sa loob magkuntuhan. Hello? Aida, kumusta ka na, friend? Ay, okay naman, Agnes. Umuwi na ako dito sa probinsya. Ha? Umuli ka? Oo, 3 days na. Tinext ko sa iyo ah. Sabi ko pa nga, baka may gusto ka ipadala o ipasabi sa pamilya mo. Kaya lang hindi ka naman sumasagot. Eh, nasa Tagaytay ako. Kasama ko yung iba kong mga kaibigan, kaya hindi ko napansin yung text mo. Sorry, ha? Ay, okay lang. Kailan balik mo dito? Hindi na ako babalik dyan. Dito na lang ako tatanggap ng tahiin. Dala ko naman ang sewing machine ko eh. Mag-isa na lang pala ako dito. Ay, ano, kumusta ka na nga pala dyan? Ito nga, may sakit ako. Nilalagnat. Inuubot sinisipon. Ay, ganun? Hindi ba masakit ang katawan mo? Ano, may panlasa ka ba? Ayun na nga, masakit na ang katawan ko eh. Tsaka wala akong ganang kumain. Kahit nga nasa harap ko na yung pagkain, wala pa rin akong pang-amoy. Pareho lang tayong nasa hospital ngayon, Agnes. Ha? Ibig mo sabihin, meron ka rin COVID? Oo, mabuti na nga lang, hindi ko nahawa ang pamilya ko. Ay, ano ba yan? Bakit naman pareho pa tayo nagkasakit ng ganito? Paano ako ngayon? Yung mga pangangailangan ko. Gawan mo na lang muna ng paraan. Bentan mo yung sasakyan mo. Dali namang ibalik yan kapag nakauwi na ako dyan. Ano? Nasa ospital ang anak ko dahil may COVID. Opo, Aling Clarita. Nakakatawagan ko siya, kaya alam ko po yung mga nangyayari sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Eh, hindi ko man lang sumadalaw at maalagaan. Bawal mo talagang dalawin ng mga may ganong sakit eh. Maaari mo bang ibigay sa akin ang number niya? Para naman makausap ko ang aking si Agnes. Hindi po niya binigay sa inyo bago niyang number? Hindi eh. Kaya nga halos 2 taon ko na rin siyang hindi nakakausap. Ay, ang kaibigan ko. Nalunod sa kaginhawang tinatamasa niya. Kaya pati kayo, kinalimutan. Ay, napakahirap pala ng ganitong sakit. Malungkot dito sa ospital. Walang pwedeng dumalaw. Kahit hindi naman malala ang COVID. Hindi pa si Aida masaya sa probinsya. Nalulungkot ako. Hindi ko na rin makausap si Roger. Nabasa ko sa post niya doon sa kanyang FB account. Masama ang kanyang lagay. May napatawag sa cellphone ko. Si Inay. Oo, siya yun. Kabisado ko number niya. Tinawagan ako ng nanay ko. Kahit na nagpalit ako ng SIM card para maiwasan ko siya makausap. Sasagutin ko. Hello? Hello, anak.
kumusta ka na? Hiningin ko kay Aida ang bago mong number, kaya natawagan kita. Nay, aray ko. Lakasan mong loob mo. Gagaling ka rin sa sakit na yan. Alam mo, lagi kitang ipinapanalangin. Araw-gabi, anak ko. Sorry po sa mga pag-iwas ko sa inyo, inay. At sa hindi ko pakikinig. Sorry po. Ay, natutuwa ako't gumaling ka na sa COVID, Agnes, kahit na nga mababakante na ang bahay ko dahil uuwi ka na sa probinsya ninyo. Gusto ko na po kasi muling makasama ang pamilya ko, Mang David. Tama po si Aida sa sinabi niya na darating ang panahon, hahanapin ko ang aking pamilya. At ngayon na po yung panahon na yun. Totoo namang walang maitutumbas na salapi sa pagmamahal at pagkalinga sa atin ng ating pamilya. Kaya hindi sila dapat ipagpalit sa sino man o ano pa man. Pero nagawa ko po yan sa kanila. Kaya nga, gusto kong ituloy ang aking pagkakamali. Mabuti Uy, si Roger. Ay, patay na po siya. Ha? Yan po yung nakita ko sa post sa social media ng kanyang pamilya. Salamat at bumalik ka na, nanay. Patawad po sa mga kasalanan mo. Di ba sabi ko sa'yo nung magkausap tayo sa cellphone? Kalimutan na natin yun. Ang importante, nagbalik ka na. Opo, at hindi na po ako aalis pa. Hindi na. Narito ka daw sa tabing dagat, sabi ni Aling Clarita. Kaya sumunta ko dito. Oo, Jonas. Kasi gusto ko mag-relax. Sabi ng nanay mo, hindi ka na daw alis pa. Oo. Kasi napatunayan ko na hindi pala sapat na maabot mo yung pangarap mo nang wala ang iyong pamilya. Kaya, nagpasya ako na magbagong buhay na. Agnes, pwede mo ba uli akong bigyan ng bahagi sa buhay mo? Marumi na ako, Jonas. Oo, waitress lang ako nung una, pero ginamit ko yung sarili ko para makuha yung mga gusto ko. Agnes, handa akong kalimutan ng lahat ng yun. At samahan ka sa iyong pagbabagong buhay. Kasal na kami ngayon ni Jonas at dinadala ko ang una naming supling. Naging madilim man ang buhay ko noon dahil sa aking ambisyon. Pinagliwanag naman niya ito ngayon. Ako po si Agnes at ito ang aking buhay. May mga pagkakataon na nasa simpleng pangarap matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Maring siganap, Jenaline Villacruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Junel Benamin,
at Rosana Villegas sa papel na Agnes. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Butiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na sinuko na ang buhay sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Siya ay si Laura. Nang mamatay ang aking asawa dahil sa sakit sa puso, tila gumuho na rin ang lahat-lahat sa akin. Marahil nga dahil nasanay akong palagi kaming magkasama at buong pagmamahal na pinagsisilbihan ng isa't isa. Kung paano ko haharapin ang kanyang pagkawala, yun ang isang katanungang hanggang ngayon, hirap pa rin akong bigyan ng kasagutan. Tay, baka pagod na po kayo sa paglalakad. Sumakay muna kayo sa jeep na kinasasakyan ng Mira at Kara kasama ng mga apo ninyo. Malayo pang sementeryo yung paglilibingan kay Inay. Maglalakad ako hanggang sa sementeryo, Zach. Baka po kasi tumaas ang presyo nyo dahil sa init at pagod. Tara na po. Abangan natin yung jeep na kinasasakyan nila habang umaadar ang prosesyon ng libing ni Inay. Hayaan mo na ako maglakad, Zach. Ito na lang ang huling pagkakataon na mapag-aalayan ko ng sakripisyo ang nanay mo. Sige po, pero kapag napagod na kayo, sumenyas lang kayo. Nasa gilid lang ako ng karo ni Inay. Sige. Oo, anak. Ate Mira, nakita mo ba si Itay? Kasi mula pa kaninang nakauwi na tayo dito sa bahay, hindi ko pa siya nakikita. Ipakakainin ko nga dahil siguradong gutom na yon pagkatapos ng libing ni Inay. Nako, nagpilit na magpaiwan sa sementeryo. Kaya sabi ko sa Kuya Sak mo, samahan muna. Pero kailangang umuwi na sila bago dumilim. Baka nga kasi bumagsak na naman ng malakas na ulan, mahihirapan silang umuwi. Naaawa ako kay Itay, ate. Alam kong hindi magiging ganong kadali sa kanya yun. Natanggapin ang pagkamatay ni Inay. Ganyan din ang inaalala ng Kuya Sak mo, Kara. Kaya nga hindi niya maiwalayan si Itay kanina. Mula sa prosesyon ng libing hanggang sa sementeryo. Nakita nga kasi niyang bagsak na bagsak ang kalooban ni Itay. Kasi naman napakaganda nung naging pagsasama nila ng Inay. Kaya maaaring mahabang panahon ang itatagal ng kanyang nadaramang kalungkutan. Oo nga. Matagal bago mawala ang pangungulila. Pero may takdang panahon din ang pagdadalamhati. At si Itay lang ang makakatuklas niyon sa kanyang sarili. Nagsisimula ng sumaba ang panahon. Saka gumagabi na po, oh. Sige na, anak. Umuwi ka na. Gusto ko pang manatili rito sa harap ng puntod ng nanay mo. Bumalik na lamang po tayo dito kapag maayos na ang panahon. Pangako, iahati ko kayo ng motorsiklo. Kapag kasi naulanan kayo, baka magkasakit kayo, Tay. Mas mabuti nga magkasakit na rin ako. Para mamatay na rin ako. Para magkasama na rin kami ng nanay mo.
Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin matanggap na nasa loob na siya ng nichong yan. At hindi ko na siya mayayakap kailanman. Ba? Teka. Parang Lauro yung bumaba sa siwala. Siya, oo nga, siya nga. Pero bakit parang wala siya sa sariling sinasalubong ang malalaking alon? Naku, delikado ginagawa niya. Kailangan maawat ko siya. Mukhang dulunurin niya ang sarili niya. O dito. Halika dito, paring Lauro. Halika, maupo tayo dito sa malaking batong ito ng medyo matuyo naman ang mga damit natin. Pareho tayong basang-basa eh. Pare, ano ba naman ang pumasok sa utak mo? Bakit bumaba ka ng seawall? Eh, pinagbabawal nga ang pagbaba doon eh. Sana, hindi mo na lang ako iniahon mula sa dagat pa rin, Dante. Pare, Hayaan mo na lang sana akong tangayin ng malalaking alon. alam mo pare, ayaw kong isiping tama ang kutob kong sinasadya mong lulurin ang sarili mo lang makita kitang sinasalpok ng malalaking alon kanina. Mabuti na lang pala umikot uli ako rito sa pagbibisikleta kaya nakita kita. Nang mamatay ang kumari mo, ayoko na rin mabuhay dahil hindi lang ako nawala ng asawa, kundi ng isang matalik ding kaibigan. Pare, hindi naman talaga mawawala ng iglap lang ang sakit na nararamdaman mo. Sa panahon ng iyong pagdadalamhati. Pero, kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Tumigil lang ikot ng mundo ko, pare. Wala na akong interes sa lahat ng bagay. Pare, labanan mo ang pagkalungkot. Kailangan mong matutuhan kung paano tugunan ang iyong sitwasyon para maipagpatuloy mo pa ang iyong buhay. Dahil sa kasalukuyang katayuan ni Itay ngayon, hindi na muna matutuloy ang balak nating lumipat ng mga bata sa pinapagawa nating bahay sa Bulacan Mira. Nauunawaan ko, Zach. Silip-silipin na lang muna natin yung bahay para sa maintenance ng serbisyo ng tubig at kuryente. Nag-aalala rin kasi akong baka hindi kayanin mag-isa ni Kara ang pag-aalaga kay Itay. Kahit pa naka-work from home siya bilang isang language teacher. Ako naman, bigla-biglang nadidistino kung saan-saan. Lalo na kung may bago na magsisimulang project. Hayaan mo at kami na ni Kara ang bahala kay Itay. Isa pa, naisip ko rin, mas makakatulong din sa kalagayan ng matanda kapag nakikita niya at nakakasama ang mga bata. Ganon din naman ang mga anak mo. Mukhang mahihirapan din tayong ihiwalay sila kay Itay. Pagkagising pa lang kasi sa umaga, ayun, nakatakbo na sa kwarto ng lolo nila. Ay, sa ngayon, basta kung ano ang alam natin makakabuti para sa ating lahat, yun ang gagawin natin. Tama. Sasalubungin ko ang tren. Magpapasagasa ako. Ito ang pinakamabilis na paraan mo para mamatay ako. Magkakadurog-durog ang katawan ko. Magkakarelay. Imposibleng pati kaluluwa ko mabuhay pa. Padating na ang tren. Dinig na dinig ko na ang malakas na busina nito. Pwes ko na ako sa release.
Lauro mo na hanggang sa riles, may litig papasagasa sa tuwin. Ano mo? Totoo po ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo! Kasalukuyan siya pigil ng mga tao doon. Puntahan mo na at baka mapakalma mo siya. Inay, ang mabuti pa pumunta kayo sa bahay nila. Ako, pakisabi po kay Zach na sumunod sa akin doon sa Riles. Pumunta ako sa kanila ngayon din. Dalian mo na rin ang Opo. pupunta sa riles. Baka makahulagpos pa siya sa mga tao pumipigil sa kanya. Eh, baka hindi nagbibiro yung kumpare mo sa gusto magpapakamatay. Itay, alam namin hanggang ngayon, hindi niyo pa rin matanggap ang pagkawala ng inay. Pero sana naman, huwag yung palagi kayo humahantong sa pagpapakamatay. Na nasa gitna pa rin ako ng pagkabigla sa pagkamatay ng inyong ina. Ay, Nahirap pa rin akong paniwalaan na siya'y patay na. Dahil kailan lang, masaya pa kaming magkasama. Araw-araw kaming masayang magkasama. bakit ba? Kami ba sa akala nyo hindi rin nangungulila sa pagkawala ng inay? Pero kahit ganon, sinisikap pa rin naming malampasan ang lahat ng sakit. Hindi yun nangangahulog ang gusto na naming kalimutan ang lahat-lahat tungkol kay inay. Anak, tumatakos pa rin ang kirot. Dinadala pa rin ako ng iba't ibang damdami. Hindi sarili ko, hindi kayang pakitunguhan. Nay, kailangan pa rin nating mabuhay para sa isa't isa. Sana, pilitin nyo ring mabuhay para sa amin ni na Kuya Zach at Ate Mira. At para na rin sa mga apo nyo. Mahal na mahal namin kayo, Itay. Kaya ayaw din namin mawala kayo sa mga piling namin. Nang mamatay ang kumalit mo, yun ang pinakamasakit na sitwasyong pinagdaanan ko, pare. Kaya rin ang mga nararamdaman mo ngayon. Lamanhid din ako. Tumigil din ang ikot ng aking mundo. Pero hindi ako nanatili sa kanyang kamatayan. Siguro nga, sa pagpili natin muling ipagpatuloy ang ating mga buhay, hindi naman yun nangangahulog ang iiwanan natin silang nag-iisa sa kanilang pinatunguhan. Mananatili pa rin sa atin ang kanilang mga alaala hanggang sa uli. Tama ka, pare. Oo, may mga sandaling kailangan nating umiyak. Dumaan sa lahat ng kalungkutan hanggang sa gumaling ang mga sugat upang ganap din nating maunawaan ang proseso ng pagdadalamhati. Iminulat din ako ng mga anak ko, pare. Pinipili nga naman nilang mabuhay para sa akin. Kaya dapat lang nasikapin ko ring mabuhay para sa kanila. Alam ko, bagamat nasa mahaba pa akong proseso sa pagtangkap sa pagkamatay ng aking asawa, unti-unti pa rin akong makababalik sa normal na buhay. Sa tulong na rin ng aking mga anak at malasakit ng aking mga kaibigan, natuklasan ko ring tila isang paglalakbay ang kalungkutan. Hanggang sa matagpuan ang hinahanap na kapayapaan para sa sarili. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa pagsisindi ng kandila at pagdadala ng bulaklak sa puntod ng aking asawa bilang tanda ng walang hanggang pagmamahal ko sa kanya. Ako si Lauro at
At ito ang aking buhay. Maaaring bigyang katiyakan ang mga nadarama, kalungkutan man o iba pang mga damdamin upang mapagtagumpayan ang muling pagtanaw tungo sa isang makulay na pag-asa. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas at Lionel Benamin sa papel na Lauro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Parlam, sa direksyon Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang binatang buhay na patunay ng kasabihang try and try until you succeed. Siya ay si Kevin. Sabi nila, libre lang ang mangarap. Pero para sa akin, libre nga ang mangarap. Ngunit kung gusto mong tuparin ang pangarap mo, hindi ito basta-basta. Maliban sa magastos, susubukin din ito ang iyong pasensya, katatagan, at tiyaga. Ayan, may resulta na ng licensure exam para sa mga guro. Diyos ko, sana pasado ako. Sana pasado na ako. Hanapin ko na rito sa listahan yung pangalan ko. Kevin, anak. Ano, may resulta na ba? Sandali lang, tay. Ay, baka hindi ka na naman pasado. Letter D. Sa letter D ako titingin. De Leon. Kevin. De Leon. De Leon. De Leon. Teka. De Los Santos na to. 3 De Leon lang ang nakapasa. Kevin, ano na? Anak? Hindi ako nakapasa, tay. Ha? Ganun ba? Ano? Ano sabi mo? Hindi ka na naman nakapasa. May next year pa naman eh. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka na naman makakapasa. Pan-5 beses mo na yan eh. Bakit ba hindi ka nakapasa-pasa ha? Yung mga pinsan mo, lahat lisensyadong guro na. Oo. Ikaw na lang naiiwan na hindi pasado. Lagi kang kulelat. Wala ba naman yung ulo mo? Nay naman. Kayo na nga nagsabi. Nakakalimang subok pa lang naman ako. Ay, bakit? Ilang beses mong gusto mo na eksaminasyon? 10? Bakit hindi ako nakakapasa, Nay? Ay, Maria Joseph! Anak, magsasayang ka lang ng pera. Hindi ka na naman nakakapasa. Anak, tama na yan. Ay, anak, sige na, kumain ka na muna. Ay, nako! Kanina pa hindi ka kumakain. Dahil sa kahihintay mo sa resulta ng examination na yan. Sige na, kain ka na muna. Oh, ano na naman ang mangyayari sa plano mo na magturo sa universidad? Oh, it's true. Wala na naman. Tama na sabi yan. Ano Puro ka drawing! Puro ka drawing! Magkakasya ka na naman sa kakarampot na sweldong nakukuha mo sa trabaho mo ngayon. Stoy. Ibili niyo na lang po nitong libro si Chichay para mabasa niya po ang ituturo ko bago pa ako pumunta rito sa susunod na linggo. O sige, sasabihan ko ang papa niya. Sige po, ma'am. Siya nga pala, pasensya ka na ha. Pwede bang sa susunod na buwan na lang ang bayad ko sa'yo? May pinagkagastusan kasi ako ngayong buwan eh. Kaya wala nang natira sa budget namin. 2 buwan na ang utang ko sa'yo.
Pasensya ka na, Kevin, ha? Kailangan talaga kasi ni Chichay ng tutor, eh. Sige po. Ayos lang nga. Sa susunod na buwan nyo na lang po ako bayaran. Talaga? Salamat, Kevin, ha? Walang naman po. Ay, siya nga pala, Kevin. Ano yung resulta ng LET mo? Nakapasa ka ba? Licensed teacher ka na ba? Hindi pa po. Hindi na naman po ako nakapasa. Naku, buti na lang. Ano po? Pasensya ka na kung ganito reaction ko. Kasi iniisip ko nung isang araw na baka kapag nakapasa ka, hindi ka na mag-tutor kay Chichay. Wala ako ibang maisip na pwede mag-tutor sa anak ko. Ano ba yan, Kevin? Wala ka na namang ambag sa mga bayarin ngayon. Pasensya na ate. Hindi kasi ako nabayaran ng nanay nung tinuturuan ko kasi Kasi ano? Oo, ano pa ba naman ang aasahan mo dyan sa trabaho mong yan? Pa-tutor-tutor ka lang. Isang estudyante pa. Maghanap ka ng ibang tuturuan. naghahanap naman ako kaso namamahalan sa kasi sila eh. Ang sabihin mo, mahina kasi ang utak mo. Kaya yung kaya mo lang turuan yung mga average. Yung mga matatalino't mayayaman, hindi mo yung kayang i-handle. Ay nako, ewan ko sa'yo, mapaparaning ako sa'yo. Ilang taong ka nang graduate, wala kang makuhang matinong trabaho. Hanggang ngayon, may asawa at anak na ako, ako pa yung sumasagot ng gastusin dito sa bahay. Sorry ate. Sorry? Pwede bang ibayad sa kuryente ang sorry mo? Pwede bang isaing yung sorry mo? Aba, mukhang magandang gising ng anak ko, ah. Morning tay. Alam mo bakit? Oh, bakit, Kevin? May bago akong tuturuan ngayon. Oh, talaga? Uy, mabuti naman. Salamat. Kahit sa paano, madadagdagan ang kinikita ko. At saka pala tay, nagluto ako ng almusal. Uy, gano'n. Salamat. Salamat, anak. Naisampay ko na rin yung mga damit. Yan lang mo may tutulong ko sa inyo ngayon, tay. Ang ipagluto kayo at ipaglaba at paglinis ng bahay. Ay, huwag mong nilalang yun. Mahirap yung mga gawaing bahay na yan. Ay, siya nga pala, Kevin, anak. Pagpasensyahan mo lang nanay mo at ate mo, ha? Kapag may sinasabi silang hindi maganda, ipasok mo na lang dyan sa kaliwang tainga at ilabas mo na lang sa kanan. Ganun na lang gagawin mo, ha? Huwag mong didibdibin. Totoo naman ang mga sinasabi nila, tay. Nasasaktan ako sa una, pero nauunawaan ko naman kung ako siguro nasa kalagayan nila, baka ganun din ang sasabihin ko eh. Basta ako, anak. Masaya ako lang nagsisikap ka kahit kakalampot ang kinikita mo sa trabaho mong yan. Tiyaga lang, ha? Tiyaga. Sikap. At darating din ang panahon na aanihin mo ang lahat ng iyong itinanim. Akala ko, nung ginawa kita ng tutor ng anak ko, tataas na grado niya. Hanggang ngayon, kulelat pa rin siya sa klase. Ginagawa mo ba ng maayos ang trabaho mo? Sorry, sir. Sorry po. Pagbubutihin ko pa po ang pagtuturo sa kanya. Mabuti pa maghanap na lang ako ng ibang tutor. Huwag naman, sir. Kahit po huwag niyo na akong bayaran hanggat hindi tumataas ang grade niya. Siguraduhin mo lang na mag-i-improve ang performance niya sa klase. Kung hindi, Promise po, sir. Promise. promise ha? Pagbubutihin ko po sa susunod na grading period, tataas na po ang grades niya.
kukuha ka na naman na exam? Oo, Nay. Alam mo kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Eh bakit ba gusto mo magturo? Eh mukhang wala namang natututunan sa'yo yung mga estudyante mo. Ay paano kung sa isang classroom ka na talaga magtuturo? Eh baka kamayan niya, kuyugin ka ng mga magulang ng mga estudyante mo. Nay, pangarap kong maging guro. At gusto ko talaga maging licensed teacher. Ay, ewan ko sa'yo, Kevin. Alam mo, lalong dumarami uban ko dahil sa'yo. Kapag hindi ka nakapasa sa taong to, dyan sa eksaminasyon yan, aba, mag-isip-isip ka na. Dahil hindi pwedeng 35 anyos ka na, ang gibo pa rin ang gumagastos sa'yo. 35 anyos ka na, wala ka pa rin napapatunayan. Wala ka pa rin narahating! O ano, anak? Wala pa bang resulta? Ha? Wala pa, Tay. Sandali, ho. Titignan ko mabuti. Re-review ko. Ang bagal naman yung... Oo. yung computer na yan. Tagal, ha? Gusto ka maingay dyan. Tay, Oh, meron na. talaga. O, sige, dali. Tignan mo na, anak. Sandali. Nanginginig na ako kamay ko. Uy, sige, bilisan mo. Diyos ko, bahala ka na po. De Leon, sige na, hanapin mo lang sa De Leon. Dali. Leon Jake, Leon Joshua, De Leon. Oh. Oh, ano, anak? Bakit? Kevin, anak, bakit ka umiiyak? Eh, sinabi ko na nga sa'yo, hindi na naman nakapasa yan. Kevin! Magsalita ka, anak. Pasado ko, Tay! Talaga! Nasa. Ituro mo sa akin ang pangalan mo. Kasi ang liliit ng letra, hindi mo na masyadong mabasa. Sige na. Ayan, Tay. Ayan. De Leon, Kevin. Anak, pasado ka nga. Pasado ka. Oy! Pasado ang anak natin. Pasado si Kevin. Oh, anak, nagpunga na. Nagpunga na ang pagtsatsaga mo. Pasado ka, Kevin, anak. Sa ika-anim na subok mo, saka ka nakapasa. Congratulations, Kevin! Salamat po. Pero, nalulungkot ako kasi iwan mo na si Chichay. Pasensya na ho kay ma'am. Kukulangin na kasi ako ng oras, tapos medyo malayo rito yung pagtatrabaho kong universidad. Kaya, hindi na ako rito mapipirmi. Kaya nga, ayos lang. Pero, salamat sa lahat, Kevin, ha? Oh. Eto nga pala, para sa'yo. Oh, ano po ito? Ibinili kita ng bagong bag na magagamit mo kapag nagtuturo ka na. Nagtabla pa po kayo. May nakuhang racket kasi ang asawa ko. Kaya may pera kami ngayon. Para sa'yo yan. Alam mo ba, napakalaking biyaya ka sa pamilya namin. Lalo na kay Chichay. O sino ba naman na magtsatsaga sa isang batang may kapansanan? Sa isang batang may learning deficiency. Pero ikaw, hindi mo hinusgahan ang anak ko. Nagtsaga ka para matuto siya. Ngayon, magaling na siyang magbasa at magsulat. Pinaiiyak niyo naman po ako eh. Alam kong magiging isa kang mabuting guro, Kevin. Oh, etong bayad ko sa'yo. Naku, sir, isang buwan lang naman po ang babayaran nyo kasi ngayong buwan lang tumaas na ang grado ni Brent. Tanggapin mo na yan. Araw-araw nagtsatsaga kang puntahan kami rito sa subdivision para lang turuan si Brent. Isa pa, sabi ng teacher niya, kahit daw hindi matataas ang mga grado ni Brent, nakita niyang mas nagpa-participate sa klase ang anak ko ngayon. Nagkaroon siya ng confidence at isa pa, nagkaroon ng maraming kaibigan. Natutuwa po kung malaman yan, sir.
Pasensya ka na, Kevin, kung napagsabihan kita dati. Pero salamat, ha. Mapalad ang mga magiging estudyante mo. Mapalad sila. Tumaba ang puso ko sa narinig ko mula sa mga magulang na mga tinuturuan ko. Totoo pala na kapag isinapuso mo ang iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, malaki ang magiging epekto nito. Ngayon, isa na po akong guro sa isang malaking universidad at nagtuturo sa halos 60 mga estudyante. Tama nga ang sinabi ni tatay. Hindi tayo dapat na mapagod magtanim. Dahil darating ang araw, aanihin natin ang bunga ng lahat ng yon. Ako po si Kevin, at ito ang aking buhay. Tulad ni Kevin, huwag sana tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa bawat pagkadapa natin, ay may pagkakataong ibinibigay sa atin upang muling bumangon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Lionel Benamin sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog ay Jerry Mutya sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Arman. Mahigit 10 taon na akong pulis. Sa aking pagtatrabaho, nakakuha na rin ako ng mga promotion. Yon ay kahit nakatulad ko ang ilang pulis na may gawaing ding tiwali. Pakinggan nyo ang aking paglalahad. Boss, eto pong entrega ko. Kano to? Mukhang may nang dilensya mo ngayon, Obet. Maliit itong entrega mo eh. Boss, pasensya no. Yung iba kasi nakakatunog eh, kaya naiiwasan ako. Di bale. Bawi ka na lang bukas, ha? Oo, salamat amo. Sandali. Po. Ano kaya kung kumuha ka ng batang tauhan natin? Oh? Kasi kapag bata, hindi ganong katatakutan ng mga tao eh. Hindi rin takaw huli kasi nga bata. Oh, sige boss. O yung mukhang mabait, ha? Tapos, sanayin mo. Iyon sana, kile, pakiusap sa'yo, SPO Alpha. Yun lang pala eh. Kaya kong gawin yon, Mr. Chong. Pero kailangan, kaya mo rin ang presyo ko, ha? Well, wala problema sa pera. Ako bigyan sa'yo, ha? Basta ikaw, protekta negosyo ko. Arreglado. Madali ka naman palang kausap eh. Asan na yung, asan na, ha? Ito. Ayun. Huwag ikaw init. Ito, ayan, ito sa sober. Sobre pa. Payment, ha? Okay, ayos. Siya nga pala. Alam mo, Mr. Chong. Ano yun? Gusto ko sanang mag-relax ngayon eh. Relax? Oo, pero malungkot namang mag-isa. Diba? Gusto ko yung may kasama. Pwede mo ba akong bigyan ng masarap na kasama? Ikaw para mahilig din, ha? Wala problema. Ako bibigay sa'yo. Masarap. Kasama. Ikaw palang ipinadala ni Mr. Chong
Tumalikod ka nga. Lapit mo yung mukha mo sa akin. Ba, maganda ka nga ah. At magaling din sa kama. Talaga? Talaga. Lalo na kung magaling mag-tip ang customer ko. Akong protector ng negosyo ng amo mo, baka hindi mo alam. At ako naman ang magpapaligaya sa'yo. Kaya dapat bigyan mo ko ng tip. Sige na nga. Ano pa hinihintay mo? Simulan mo ng paligayahin ako. Ha? Oh, Junior. Mukhang malungkot ka. Bakit? May problema ba? May lagnat pa rin kasi yung nanay ko, Kuya Obet eh. Naku, 3 araw na yan ah. Wala naman kasi akong pera eh. Ha? Para madala siya sa doktor. O kayo, maibili mo lang ng gamot. Ah, ganun ba? Teka, sandali. Eto pera. Dalhin mo sa doktor si Aling Glenda para gumaling na siya. Salamat, Kuya Obet ah. Oo, Hindi ko na ito tatanggihan. Kailangan ko po talaga namin ng pera eh. ganun. Junior, gusto mo ba lagi kang magkapera? Yung kumita ka ng malaki. Siyempre naman, Kuya. Para makaipon ako nang maipagamot ko si Nay. Eh, di sumama ka sa trabaho ko. Sigurado kikita ka ng malaki. Tuturuan kita. Oh? Di ba bawal ang bata doon? Hindi. Kailangan ko nga ng batang tauhan eh. Ano gagawin ko? Madali lang. Mag-i-snatch ka lang ng cellphone. Ha? Di ba nakakatakot yun? Hindi. Kasi mukhang mahuhuli ako ng pulis. Hindi kay kukulong dahil bata ka. Saka isa pa, may pulis tayong protector. Oh? Oo. O ano, sama ka? Magkakapera ka dito. May papagamot mo ng nanay mo at makakakita na uli si Aling Glenda. Junior, siya nga mo natin, si Boss Arman. Kumusta ka, Junior? Ayos lang po, sir. Boss, mahusay itong batang to. Madaling turuan. 2 cellphone kagad ang nakuha niya. Magaling nga, no? Opo. Teka. Baka naman sumabi tayo sa mga magulang yan. Boss, bulag at may sakit ang nanay niyan. Kaya walang problema. Kaya ang tatay niya. Hindi ko na pinakita ang tatay ko, sir. Sabi ni Nay, iniwan daw po kami ni Tay nung nasa tiyan pa niya ako. Eh, gago pala tatay mo eh. Eh, hindi bale. Mas mabuti nga wala siya. Para walang istorbo. Kumusta na pong pakiramdam niyo? Wala na ako lagnat, anak. Hindi na rin ako ganong inuubo. Nakabuti talaga yung pagkakadala mo sa akin sa doktor. Masaya na po ako, Nay. Maayos ng lagay niyo. Nay, dala po akong pansit at saka pandesal. Sabay na po tayong kumain. Napapansin ko, anak. Lagi ka na maraming pera ngayon. Ano ba pinagkakakitaan mo? Oh? Junior, magsabi ka ng totoo. Anong trabaho mo? Nay, huwag kayo magkagalit. Hindi ako magagalit. Kung magsasabi ka ng totoo, anak. Sumama po ako kay Kuya Obet na mag-snatch ng cellphone. Ano? Gusto ko naman, anak. Bakit mo naman ginawa yun? Di ba alam mo naman ayokong gagawa ka ng masama? Sorry po, Nay. Gusto ko lang naman pong maipagamot kayo eh. Para gumaling kayo sa sakit niyo. At saka makakita na ulit kayo. Anak ko. Hindi bali na maging bulag ako habang buhay. At
mamalimos. Basta huwag ka lang gumawa ng masama. Nanay! Mula ngayon, hindi ka na mangiisnat sa cellphone, ha? Ha? Mangako ka, anak. Obed, Boss. mukhang mahina na naman ang dilensya mo. Oo nga, boss eh. Nakakainis. Asan na ba yung batang sparring partner mo? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Nagtataka nga ako eh. Dahil hindi ko na rin siya nakikita sa labasan. Baka naman may sakit. Baka nga ho. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Pupuntahan niyo, amo? Gusto ko kasing kasama natin ang batang yun eh. Malaking bagay siya sa akin. Oh, malalim ng gabi, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nakakainis. Hindi rin mawala sa isip kong batang si Junior. Sabi niya, bulag ang nanay niya. Nabulag dahil nagkasakit at hindi na ipagamot. Ang tatay naman niya, hindi na niya nakilala. Dahil iniwan sila nung nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya. Irresponsableng ama. Kaya maraming batang naliligaw ng landas eh. Dahil sa mga irresponsableng magulang. Sayang na bata si Junior. Mukha pa namang matalino. Bakit ba hindi siya mawala sa isip ko? Bukas, pupuntahan ko nga siya. Baka sakaling mabola ko, pati ang nanay niya. At payagan ng sumama sa akin si Junior. Junior? Boss Armon! Bakit ba narito kayo sa lugar namin? Ikaw talaga hinahanap ko eh, kaya nagpunta ako rito. Hindi ka na kasi nagpakita sa amin ni Obet. Pasensya na po. Ayaw po akong payagan ng nanay ko. Ganun ba? Halika, samahan mo ako sa inyo. Kakausapin ko nanay mo. Pero, baka po magalit lang yun eh. Ikaw naman, Junior. Wala ka namang kabilib-bilib sa boss mo. Ako bahala. Makikita mo, pagkatapos namin mag-usap, papayagan ka na niya sumama sa akin. Basta't kapag ipinakilala mo ako sa kanya, tawagin mo akong sir, ha? Siya po ang nanay ko, Sir Arman. Si Nanay Glenda po. Nay, si Sir Arman po, kaibigan ko. Glenda. Ikaw nga. Glenda? Ang boses mo. Arman? Ako nga. Ano ba nangyari sa'yo? Magkakilala po kayo? Oo. Oo, anak. Dahil siya ang iyong ama. Si Sir Arman! Yung tatay ko! Glenda, si Junior ang batang dinadala mo noon? Oo, siya nga. Siya nga ang anak na tinalikuran mo. Junior, anak, ano itong ginawa ko sa'yo? Kayo po pala. Kayo palang ang gagong tatay ko. Oo, ako yun. Anak, patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Patawad. Glenda, patawarin mo rin ako. Pagkatapos ng pagtalikod mo sa amin, napakasakit ang ginawa mo, Arman. Binigay ko sa iyong lahat. Minahal kita ng tapat. Pero iniwan mo lang ako. Oo, pinagsisihan ko ng lahat ng yun. Glenda, ipagagamot kita. Makakakita ng muli. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mapunan ang mga pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Yon ang naging simula ng pagkabuo ng pamilya namin ni Glenda at maging ng aking pagbabagong buhay. Ngayon ay masasabi ko ng tunay na akong naglilingkod sa ating bayan.
Sana po'y inyong kinapulutan ng aral ang aking inlahad. Ako si Arman, isang pulis, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz at June Martin Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Saloga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Carl. Years old po ako nang pumano sa isang aksidente ang aming mga magulang ni Ami. Yun ang dahilan kaya hindi na po ako nakapagkolehiyo. Sa awa naman ng Diyos, napasok ako bilang isang waiter. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Waiter, sandali nga. Yes po. At bakit ito ang dinala mong pagkain? Hindi naman ito ang in-order ko Po, sir, For your information, ma'am, hindi ako sir, ano? sorry po ma'am. Yan po kasi ang in-order niyo sa amin ng kasama ko. Ako na nga lang ho ang nagatid dahil off na niya. Hindi! Hindi ito yun! Tama-tama kasi kayo eh. Nasaan bang manager niyo rito? At dapat sa inyo, tinatanggalan ng trabaho. Naku ma'am, huwag naman po. Totoo po ang sinasabi ko, Ma'am Sonia. Yun ho talaga ang in-order niyo sa amin. Naniniwala naman ako sa inyo. Maaaring pagkakamali nga yan ng customer natin dahil ayon sa ibang nakakita sa kanya, mukha raw problemado at umiiyak pa kanina yung tao. Nga lang, nagalit siya, hindi na kumain. Ma'am, huwag po kayong magalit sa akin. Kahit ikaltas nyo na lang po yung pagkain sa next salary ko. Huwag nyo lang po kung aalisin sa trabaho. May kapatid po akong pinag-aaral, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatanggalin eh. Hindi naman ako ganun. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Kaya lang, paano po yung mga pagkain? Hindi ba mayroon tayong regulasyon dito na pwedeng bilhin ng mga empleyado sa murang halaga ang mga hindi naubos na ulam? Kaya pagbibili ko lang yon. Ang sarap talaga ng ulam sa restaurant na pinapasukan mo, Kuya Carl. Buti na lang. Ipinagbili sa'yo sa murang halaga ang pagkain hindi binayaran ng customer mo. Nakakain tayo ng masarap. Pero kinabahan ako ng gusto, Ami. Akala ko talaga mawawalan na ako ng trabaho eh. Kung nagkataon, sayang ang 3 years ko sa restaurant na yun. Salamat na lang. Mabait ang boss mo. Oo nga eh. Teka, Ami. Kamusta nga pala yung pag-aaral mo? Ay, may good news ako sa'yo, Kuya. Ano yun? May award ako sa graduation namin. Kasama ako sa top 10 ng school. Oh, mabuti naman. Sulit ang hirap ko. Gusto ko sana kumuha na lang ng short course sa pasukan. Ha? Bakit? Di ba sabi mo gusto mong maging accountant? Short course na lang, Kuya. Para makapagtrabaho ka agad ako. Para hindi ka na masyadong mahirapan. Pag may ipon ako, at saka na lang uli ako mag-aaral.
Pwede pa naman yun eh. Bata pa naman ako. Salamat sa pangunawa mo, Ami. Basta ang gusto ko lang, kuya, matupad natin ang bilin ni na inay at itay. Na kahit anong hirap ang maranasan natin, hindi tayo maghihiwalay. Kailangan makarating kagad ako sa office. Kung bakit naman kasi ngayon pa nagpunta ang business partner ko. Hindi man lang siya nagpasabi ng advance. Sir, sandali lang po. Oh, yes, iyo. Teka, hindi ba't ikaw yung waiter sa restaurant? Opo, hinabol ko po kayo dito dahil dito. Oh my. May slim bag. Naiwan niyo po sa upuan ninyo. Salamat, iyo. Malaking halagang laman ito. Salamat sa iyo, ha? Okay lang po yun. Sige po, aalis na po ako. Wait. Sandali. Teka, ha? Kunin mo ito. Pera? Huwag na po. Hindi ko po pinababayaran ang pagtulong ko. Sige na, kunin mo na. Pakonsuelo ko lang ito sa'yo. Hindi po talaga, sir. Salamat na lang po. Sige po, maiwan ko na kayo. Uy, Carl. Alam mo ba, sikat na sikat ka ngayon dito sa restaurant? Ako, sikat? Oo. Bakit naman, Diego? Dahil sa pagbabalik mo ng perang naiwan ng isa nating customer. Kaibigan pala ni Ma'am Sonia yun, tol. At Alfred ang pangalan. At mayaman. Ganun ba? Bumilib daw sa'yo yung tao. Dahil bukod sa tapat ka na, hindi mo pa tinanggap yung ibinibigay niyang pera sa'yo. Talaga namang hindi tayo dapat magbabayad sa anumang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Kung ako ang nakapulot ng slim bag na may pera, tapos binigyan niya ako ng premyo, aba, 2 kamay kong tatanggapin yung pera. Sayang din yun, ha? At saka, hindi ko naman hiningi yun sa kanya. Alfred, sabi mo gusto mong magpa-cater sa akin para sa birthday mo? Oh, Sonia. Nagustuhan namin ni Sina ang mga pagkain nyo. Kaya pwede ba? Of course! Welcome ang mga ganyang pagkakakitaan para sa akin. Salamat, ha. At sana, isama mo sa mga magsaserve sa amin yung paborito kong waiter nyo. Si Carl? Oo, sige. Alam mo ha, mabait, masipag at magalang ang batang yun. At saka, oo nga pala, kaapelido mo siya, Alfred. Ha? Casanova rin ang apelido niya. Talaga? Oo. Okay yun, ha. Isang mabait at tapat na batang kaapelido ko. Alfred, hindi kaya anak mo sa labas yun. Daddy, mukhang malalim iniisip niyo Problema po ba sa business natin? Wala naman, Sina. Ano pong iniisip niyo? Don't tell me, babae. Mag-aasawa na po ba kayo? Ano pa yung sinasabi mong bata ka? Wala na akong balak pang mag-asawa. Maligaya na ako sa mga alaalang iniwan sa akin ng mami mo. Ano nga pa yung iniisip niyo? Yung waiter ni na Sonia. Yung honest at mabait na waiter? Yes, anak. Carl palang pangalan niya. At ang sabi sa akin ni Sonia, kaapelyido natin siya. Baka naman nagkataon lang yun. Pwede. At maaari din namang magkadugo kami. I see. Alam ko na. Kung bakit niyo iniisip ang Carl na yon. Posible nga din yun, Dad. Mabuti pa, pag nagpunta siya dito sa birthday niyo, may kausapin niyo. Ibig mong sabihin, uli lang lubos na kayo ng kapatid mo. Opo, Sir Alfred. 3 years na pong patay ang parents namin. Sabay silang namatay. Yes po. Kaya nga, sobrang sakit para sa amin ni Ami ang pangyayaring yun. Kawawa naman pala kayo. Anong ikinamatay nila? Aksidente po.
nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus papuntang Maynila. Oh my God. Nakakalungkot naman. Kaya nga, kaming dalawa na lang ng kapatid ko ang namumuhay. At ako po nagtataguyod sa kanya. Carl, anong pangalan ng parents mo? Kasi kaapelyido kita eh. Naisip ko baka malayong kamag-anak kita. Nako, ang swerte ko naman po kung magkakaganon. At Annalyn at Simon po, sir. Simon? Bakit po kayo nagulat, Sir Alfred? Carl, may picture ka ba nila? Pwede ko kayang makita? Sayang, Carl. Wala kang picture ng parents mo sa cellphone mo. Oo nga eh. Anong sabi ni Sir Alfred? Gusto talaga niya makita ang picture ng parents ko. Kaya sabi niya, pupunta siya sa bahay namin bukas para makita yon. Pero, nakapagtataka, no? Bakit kaya siya interesado na makita yun? Biniro niya nga ako kagabi. Baka raw malayong kamag-anak niya kami. Kaya kinakabahan tuloy ako. Tol, swerte mo kapag nagkataon. Makakaaw na kayo sa hirap. Ayokong asahan yun. Dahil baka malungkot lang ako. Kasi marami namang magkakaapelyido na hindi naman magkakamag-anak. Ihintayin ko na lang kung anong mangyayari. Maupo ho kayo, sir. Salamat, Iha. Ako nga po pala si Ami, ang bunsong kapatid ni Kuya Carl. Nabanggit ka nga sa akin ni Carl ng isang gabi. Palabas na po si Kuya. Dala yung photo album namin. Sir Alfred, eto na po yung mga picture naming lahat. Ika, patingin nga. Magaganda makakuha niyo rito Birthday po ni Ami yan. Teka, ang picture na ito ba tatay mo? Opo. Binata pa po si Itay dyan. Kilala niyo po ba si Itay, sir? Ang mga picture na nakita ko, hindi ako maaaring magkamali. Siya nga si Simon, ang bunso kong kapatid. Kayo po? Ang kapatid ni Itay? Oo, Carl. Pinalaya siya noon ni Papa dahil ayaw niyang paksalan ng babaeng gusto ni Papa para sa kanya. Ayaw pa niyang mag-asawa noon. Samantalang ako naman, sumunod kay Papa. Nakalulungkot na. Hindi na kami nagkita pa ng kapatid ko. Kaya pala, laging bilin ni Itay sa amin noon. Huwag kaming maghihiwalay ni Kuya. Kahit anong hirap ang maranasan namin. Dahil may kapatid siyang napawalay sa kanya. Ang lupit po pala ng lolo namin. Totoong malupit si Papa. Sobra kong magdisiplina sa amin. Pero pinagsisihan din niya yun bago siya namatay. Yun nga lang, hindi na siya nakahingi ng tawad kay Simon. Hinanap ko rin si Simon. Ipinagtanong ko sa mga kaibigan niya pero hindi ko siya nakita. Dito po pala namin kayo kung ganun. Oo, Ami. At dahil wala ng kapatid ko, akong tatayong magulang niyo mula ngayon. Narinig mo yan, Ami? May magulang na uli tayo. Hindi na tayo ulila. Salamat po ng marami, sir. Dito pala. Tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Iyon ang simula ng pagkupkup sa amin ni Tito Alfred at ng pagbabago ng kalagayan ng aming pamumuhay. Ako po si Carl, isang dating waiter, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Alan Ortega, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog, Jelly Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang binatang hindi sumuko sa kanyang pangarap sa gitna ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Siya ay si Norris. Hindi sa minamaliit kong pamilya namin, pero ramdam kong hirap ng buhay mula ng bata ako. Kaya naman nangako ako sa aking sariling magsisikap, mangangarap, at magsasakripisyo kung kinakailangan. Mabago lang ang kapalaran ko at hindi ako matulad sa mga kapatid, pinsan at kamag-anak ko. Mabuti ba tumakbo na ako? Wala akong dalang payong. Baka mapasa mga lipo ko. Loris! Ay, Loris! Si Aling Maring, bakit po? Umarinig ka muna! Ano po yun? Hoy, sabihan mo nga yung nanay mo, yung utang niya sa akin, bayaran niya na, ha? Sus Mariusip, magdadalawang buwan na yun, ha? Grabe naman kayo! Ang kukulat niyo namang si Helen! Kahapon, tinatawag ko, hindi man lang lumingon. Kapag mangungutang, dito sa akin pumupunta. Kapag pinautang ko na, sa ibang tindahan na bumibili kasi ayaw masingil. Aba, hindi na nahiya! Pasensya na po kayo. Walang-wala po talaga kasi kami ngayon dahil may sakit si tatay. Ganon? Ay, wala akong pakialam. Ang utang ay utang. Kung hindi kaya magbayad, edi huwag ka mo siya mangutang, buwisit! Bumusang ulan. Oh, ano pa ginagawa mo rito? Sige na, sige na. Umuwi ka na nang masabihan mong nanay mo. Kailangan ko ang bayad niya ngayong araw mismo. Kung hindi, ipapabarangay ko na siya. Ulan po kasi hindi ako pwedeng sumukot eh. Eh, di lumusok ka sa ulan. Huwag kang sumapay dito sa tindahan ko. Mamalasin ako sa'yo. Wala na ba akong gamot? Naku, wala na eh. Kaya itong nilagandahan na lamang inumin mo, ha? Baka si Norris may pera. Hindi ba't may trabaho siya? Eh, siya na nagbayad ng kuryente natin ng isang araw. Ganun ba? Nay! Oh! Ay! Basa-basa ka! Eh, bakit ka lumusong sa ulan? Nay! Si Aling Maringo. Naniningil ng utang ninyo. Naku, yan ang mga problema eh. Wala pa tayong pambayad. Norris, Tay, baka naman may naitatabi ka pa dyan pera. Bayaran mo na muna. At saka, kailangan ko rin ng gamot. Baka maaaring makairam muna ng pambili. May pensyon naman ako sa susunod na buwan eh. Babayaran na lang kita. pag-tuisip ko sana ito sa susunod na buwan. Kaya lang, sige na nga. Ipapapayag ko muna ng utang ni nanay. Sisweldo naman ako sa susunod na linggo eh. Itipin ko na lang para mabayaran ko ang tuition ko. Tapos, maghahanap pa ako ng isa pang part-time job. Tay! Tay! Tulungan mo naman ako! Si Ate Rona yun ah. Bakit kaya? Lalabas ako. Ano ba kasi nangyari, ha? Ate! Ano yan? Kasi nagluluto ako. Oh. Hindi ko napansin. Gumapang na pala siya sa mesa. Ayaw nahulog. Sabi ng doktor, kailangan siyang ma-CT scan.
Ha? Ano naman ang itutulong ko sa iyo eh? Naman wala rin kami. Kahit konti lang, Nay. May pandagdag lang ako. Maawa kayo sa akin. Oo na. Oh, teka. Eto, ate. Ipagdagdag mo na yan. Naku, salamat, Doris. Oo, sige. Aalis na ako, ha? Kailangan ko bumalik sa ospital. Doris, Kawawa naman ang anak ni ate. paano yung pambayad natin sa utang at pambili ng gamot ng tatay mo? May natitira pa naman po akong pera. Huwag na po kayong mag-alala. Lagay pa, tay. Magkano na panalunan mo sa pusta? Ay, medyo malaki-laki rin. Ay, mano ko dyan. Ilaban mo na rin sa susunod. Ayun na nga itatanong ko sa inyo eh. Kasi, inaalagaan nyo, hindi nyo naman inilalaban. Panay ang atake ng ubo ko nito mga nakaraang araw eh. Oh, si Norris. Oh. Hoy, Norris! Oh, kuya. Liga! Samahan mo kami ni tatay. Tumagay ka muna. Nanalo ako sa sabong. Ako, hindi naman ako umiinom. Kuya, talagang hila mo namang ginalang eh. Saka, bakit mo naka-uniforme ka? Huwag mong sabihin nag-aaral ka pa rin sa koleyo hanggang ngayon. Second college pa lang ako. Dahil konting units lang ang kinukuha ko bawat sem. Nagpa-part-time job din kasi ako eh. Ay, ako, sabi ko naman kasi sa'yo, uminto ka na sa pag-aaral. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Yung ginagastos mo sa tuition, imbes na itulong mo na dito sa bahay, napupunta pa sa eskwelahan. Sa mga teacher kong tamad namang magturo. Oh, tingnan mo. High school lang ang tinapos ko, pero ayos naman ang buhay ko ah. Nadadaan naman sa diskarte. Kuya, may mga pangarap ako. Gusto kong may parating man lang ako sa buhay. Ay, no. Oo, sige na nga. Tingnan nga natin kung hanggang saan ka makakarating. Baka hanggang dyan ka lang sa tindahan ni Aling Maring makarating. Hoy, bilis mo kumain. Dahan-dahan na subo mo. Baka mabulunan ka. Late na ako kasi ko sa klase na eh. Norris, Tay, bakit po? palagay ko tama ang kuya Mio mo. Saan po? Mas mainam na uminto ka na lang sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Tay, Yung oras mo sa pag-aaral, itrabaho mo na lang nang kumita ka ng mas malaki. Wala ka namang mapapala dyan eh. Tay, humingi ba ako sa inyo ng panggastos ko sa koleyo? Kahit pa masay, sarili ko namang perang ginagastos ko, di ba? Dala-dalawa na nga pong part-time job ko para lang makatulong dito sa bahay at mapaaral kong sarili ko. Ayun na nga. Lalo ka lang nahihirapan. Kaya ko kong tigisin ang hirap na ito, pero hindi ko kayang maging mahirap habang buhay. Pansamantala lang naman itong ganitong hirap. Pero kapag natupad ko mga pangarap ko, naniniwala akong kahit papano, makakaranas tayo ng ginawa. Tay, pangarap, ambisyon, yun ang wala sa atin. Kaya nasanay tayo sa ganitong buhay. Kung hindi naman ako nasusuportahan sa pinansyal na pangangailangan ko, sana kahit moral support lang. O, sana kahit papano, mangarap man lang kayo para sa akin. Kasi ako, nangangarap ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Ay, baka naman ho, pwedeng pakiusapan si Norris. Ikaw na lang ang makiusap sa kanya. Bakit Yan na pala siya, Norris. Ba kailangan mo? Birthday kasi nung panganay ko. Baka, pwedeng makahiram muna sa'yo ng pera kasi 7th birthday niya eh. Gusto ko sana gawing special man lang. Pagdagdag na lang naman. Ate, alam mo bang birthday ko kahapon? Ay, naku! Sorry, hindi ko naalala. Ako rin, nakalimutan ko rin eh. Napakapalad ng anak mo kasi pati birthday niya. Gusto mong gawing espesyal. Pero sana,
mas matuto ka kung anong pinaglalaanan ng pera. Yung gagastusin mo sa handa ng anak mo, ilaan mo na lang sa pag-aaral niya. Isa pa, wala akong ipahiram sa iyong pera. Nagbayad ako sa graduation fee. Yabang mo ah! Ano? Hihiramin ko naman yung pera, hindi ko hihingin. Umaasta, kakala mo kung sino ka na? Okay, gagraduate ka na? Teka, ate, ano ba ipinaglabang ko? Pinapayuhan lang kita. Ewan, di ko kailangan yung payo mo. Ano nga? Noris, pagpasensyahan mo na lamang yung ate mo, ha? Kailan mo ba ako hindi nagpasensya? Sila na nga ang tinutulungan. Sila pang agrabyado. Uy! Ayos ah! Natapos na pala itong ipinapagawang bahay sa inyo ni Norris. Tay. Oo nga. Oo, yan. Ganda. Pero inuubo na yata kayo dahil sa halik ako. And, ayos lang ako. Asan ba si Norris? Nasa loob. Nag-iimpake. Impake? Bakit? Oo. Ayos na to, Nay. Uy! Tol! Pustura ka. Kuya, Saan pang punta ng engineer kong kapatid? Okay ah. Kahit inabot ka ng ilang taon sa kolehiyo, pero talagang tinapos mo ang pag-aaral mo. Linip talaga ako sa siga mo. Eh ako kasi, wala ako niyan. Kaya ayos na ako sa ganitong buhay. Oh, saan punta mo? Noris, Nay. naiwan mo yung ID mo. Ay, akin na, Nay. Ito. Kuya, akin na. Nakakuha ko ng trabaho sa abroad. Ha? Mas mataas ang sweldo. Kayo na munang tumingin-tingin dito kay nanay, ha? Wow! Bigatin ka na talaga. Tol, huwag mo naman kaming kalimutan, ha? Bakit ko naman kayo kakalimutan? Nang tinutupad kong pangarap kong ito, kasama kayo sa larawan. Hindi lang ito para sa akin, kuya, kundi para sa atin. Pero sana, kung hindi kayo nangarap para sa sarili nyo, sana mangarap pa rin kayo para sa mga anak nyo. Mangarap kayo ng matayog para sa kanila. Ang ating mga pangarap ay parang mapa na nagbibigay sa atin ng direksyon papunta sa isang tiyak na destinasyon. Sa mga kagaya kong lumaki sa mahirap na pamilya, huwag kayong mawala ng pag-asa, magtyaga at magsakripisyo kayo higit sa lahat, mangarap at sikaping matupad ang pangarap na yon. Walang imposible sa taong naniniwala. Ako po si Norris at ito ang aking buhay. A person without a vision perish. Gaya ng sinabi ni Norris, ang ating mga ambisyon at pangarap sa buhay ay nagsisilbing tanglaw sa ating tinatahak na daan. Marek Siganap, Susan Robles, Bilal Banabid, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Norris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Alching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon, sa direksyon Jude Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.